Magandang araw. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Melba. Taga-Samar po ako. Nangyari po ang kwento kong ito, ilang taon na rin po ang nakalipas. Kung maaalala po ninyo, may dumating po noon na napakalakas na bagyo dito sa Pilipinas. Nakumitil po ng maraming buhay. Walang iba kundi ang bagyong Yolanda. Pagkatapos po ng bagyong ito, nagsimula ang kwento ko. Bale sa Maynila po talaga ako lumaki. Ganon din po ang aking napangasawa. Pero dahil nga po may lupa po sa Samar na naiwan po sa akin ng aking mga magulang, nag-decide po kami noon ng asawa ko na umuwi na lang po doon. Na doon na lang din magpatayo ng bahay namin. Taga-Samar po kasi talaga ang tatay ko. Nakapag-ipon na rin po naman kami ni Mister bago po kami kinasal. Dahil rin po sa ilang taon ding pagpapakahirap sa trabaho. Doon na lang din daw kami mag-apply ng bagong trabaho sa Samar o magtayo na lamang ng maliit na negosyo. Nagkataon po kasi na nagsara po yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ng asawa ko. At ako naman po ay natigil din po sa trabaho simula nang magkaroon po kami ng anak. Ito po yung mga panahon na magdadalawang taong gulang pa lang po ang panganay naming si Lenlen. Pagkatapos po ng mga isang buwan lang ding pagpapagawa ng simple lang namang bahay doon, lumipat na nga po kami doon sa Samar. Simple lang po yung bahay. Dahil ayaw naman po naming doon na lang mapunta ang lahat ng ipon namin. Mga ilang buwan pa lang kaming nakalipat doon. Dumating naman po ang bagyong Yolanda. Napakaraming nawasak na bahay noon at natumba din ang karamihan sa mga puno. Pero mas swerte na lang po at natanggalan lang po ng ilang yero ang bahay namin. At hindi naman nawasak ng tuluyan. Grabe rin po ang kaba namin noon dahil akala po namin matutumba ang malaking puno ng mangga sa likod po ng bahay namin. Dahil siguradong lagot na po kapag nabagsakan po ang bahay namin. Humapay po yung puno po na yon. Nahalatang kamuntikan na rin po itong matumba. Sinabihan po kami ng barangay captain namin noon na ipaputol na lang po yon dahil baka bumagsak pa raw po yun bigla at tuluyan pang matumba sa bahay namin. Pero lubos pong tumutol doon ang kapitbahay namin. Naitago na lang po natin sa pangalang Lolo Tope. Siya raw kasi ang nagtanim noon sa lupa namin. Matagal na panahon na ang nakalipas. Naiintindihan naman po namin ang punto niya pero talagang delikado na po ang puno na yon. Kaya tulad po ng sabi ng kapitan ng barangay, ay ipinaputol na po namin ito. Simula nang ginawa po namin yon, napansin naming nag-iba ang trato sa amin ni Lolo Tope. At napansin rin po yon ng iba pa naming kapitbahay. Kasabay po nun, umabot na po sa akin ng mga usap-usapan na lubos ko pong ikinagulat. May agimat raw si Lolo Tope. Na aswang raw ito. At isang gabi raw nung bago pa lang kami rito, nakita siya ng isang kapitbahay sa puno ng mangga. Nung hindi pa po namin yon na ipaputol. Nung una raw ay tumitingin-tingin pa ito sa paligid kung meron bang tao doon. Pero ang ikinagulat daw talaga ng kapitbahay naming ito ay kung gaanong kabilis pumanik si Lolo Tope sa ibabaw ng puno. Ibang-iba raw ang dating nito. Yung uugod-ugod ng matanda ay parang biglang nagbago. At ano nga naman ang gagawin niya doon sa itaas ng puno sa ganong oras? Dahil gabing-gabi na raw yun. At tanging ilaw mula sa labas ng kusina namin ang dahilan kaya naaninag siya ng kapitbahay namin noon. Pero hindi pa po doon nagtatapos. Binantayan daw siya ng kapitbahay namin yon. Mga ilang minuto din daw itong nasa itaas ng puno. At nakapwesto raw ito
Sa sanga na malapit sa kwarto namin. Habang nakadapa daw ito doon sa sanga. Nakatingin lang daw ito sa ilalim na parang nakikita nito ang nasa loob ng bahay. Pagkatapos ng ilang minuto, tumalon daw po ito mula doon sa sanga. Na parang wala lang sa kanya, samantalang mataas yun. Doon na po nila nakumpirma ang kanilang hinala kay Lolo Tope. Pero hindi nila ito agad sinabi. Dahil baka matakot daw kami. Lalo at bago nga lang po kami rito ng panahon po na yon. Hindi po ako yung tipong agad na naniniwala sa mga ganoon. Kahit may mga ganong kwento din po sa akin. Ang tatay ko nung nabubuhay pa po ito. Nag-aalangan po akong maniwala siyempre. Pero isang umaga, nagulat na lang po kami ng asawa ko nang makita naming napakarumi sa labas ng bintana ng kwarto po namin. Gawa po pala sa jealousy ang bintanang yon. Mapapansin pong parang may mga gumuhit po talagang linya sa jealousy po mismo ng bintana. Yung tipong parang hindi lang po dumi. Na parang may matalas po na bagay na gumuhit po mismo doon. At yung nakapagtataka pa po doon, abot po yon hanggang sa ibabaw. Na parang may mataas po na bagay na kumalmot po doon. O baka kung anong hayop na merong pakpak na maaabot yon. Pero mahahaba po yung mga guhit. At yung mga dumi po ay parang putik po talaga na maitim. Na halatang hindi po talaga ibon ang may gawa po doon. Kumuha po ang asawa ko ng isang balding tubig at basahan. At nilinis po namin ang dumi sa bintana. Doon na po mas naging klaro sa amin ang mga marka po doon. Karamihan po doon. Parang 5 magkakatabing mga linya. Na parang mula po sa mga daliri. Na may matatalas na mga kuko. Talagang nakapagtataka ang mga kalmot na yon sa bintana. Lalo at hindi man lang kami nagising ng asawa ko. Sa ingay na posibleng idinulot po nun nung gabing yon. Habang nililinis po namin ang dumi, ay nakatingin po sa amin si Lolo Tope. Sa bahay niya po kasi nakaharap ang bintana na yon. Masama lang po ang tingin nito sa amin. At hindi man lang po ito nagtanong kung ano ang nangyayari. Dahil galit pa rin po ito sa amin sa itinambang puno na dapat naman talagang itumba. Dahil nga nakakuha naman agad ng trabaho ang asawa ko sa isang lending company. Madalas kami lang po ng anak ko ang naiiwan sa bahay. Nagsimula na rin po akong gumawa ng mga merienda po noon sa hapon. At kapag hindi po ito nauubos, nilalako ko po yun. Minsan sa paglalako, napadaan po kami ng anak ko sa bahay ni Lolo Tope. Dahil kalapit lang po namin yon na madadaanan po talaga. Naglalakad na rin po noon ang anak ko. Kahit bago lang po kami dito noon, napalapit na rin po talaga ang anak ko kay Lolo Tope. Kaya hindi maiiwasan na tawagin po nito ang matanda kapag nakikita niya po ito. Nagkataon pang nagkakape noon si Lolo Tope sa harap ng kanyang bahay. Kaya hindi po ito nakatiis at nilapitan po niya ang bata. Hinimas-himas pa po niya ang ulo ng bata. Pero wala man lang po itong sinabing kahit ano sa akin. Kaya dumiretso na rin po kami sa paglalakad. Kinagabihan po, nagrereklamo po sa amin ng bata na masakit daw po ang kanyang tiyan. Kahit medyo nabubulol pa po ito noon, naiintindihan naman po namin. Siyempre po, nag-alala po kami noon. Ginawa naman po namin ang magagawa namin para maibsan ang sakit ng bata. Pero talagang masakit daw po ang kanyang tiyan. Nabanggit ko po noon sa asawa ko na hinawakan ni Lolo Tope ang bata.
Nung mga oras nga pong naglako po kami ng anak kong si Lenlen ng mga niluto ko pong merienda. Gabi na po talaga noon at malayo pa po ang ospital at klinik. Kaya nag-decide po kami ng asawa ko noon. Naidaan na lang muna namin sa albularyo. At baka makatulong naman ito. Lalo at mas malapit nga po yon. Dahil nasa kabilang barangay lang po yon. Samantalang yung hospital naman po ay napakalayo pa. Umiiyak na po noon si Lenlen habang buhat-buhat ko po ito at nagbabantay kami ng masasakyan. Nung nakasakay na po kami, doon na po kami dumiretso sa bahay po ng albularyo. Laking pasalamat ko po noon sa naging desisyon ko po na ito. Pagpasok pa lang po namin sa bakuran ng albularyo, alam na po nito ang pinunta po namin doon. Inaswang yan. Wika po nito agad. Pinaupo niya po ang bata at ipinatong po ang kanyang palad sa noo po nito. May inuusal po itong kung anong hindi namin maintindihan at pinahiran po niya ng langis ang tiyan ng bata mula sa bote na nakapatong sa kanyang mesa. Pagkatapos po nun, kumuha po ito ng papel at nilagyan po niya iyon ng langis. Tapos itinapat po niya sa apoy ng kandila. Pagtatawas raw po ang tawag doon. Pagkatapos po nun, agad po siyang nagsalita. Matandang lalaki sa harap ng bahay ninyo. Aba, kursanada nito ang anak ninyo. Mag-iingat kayo dito. Siguradong bibisita ito mamayang gabi dahil ramdam na niyang nagpagamot yung bata. Kapag nangyari yon, pangalanan niyo. At bantaan niyong papatayin ko siya kapag hindi pa siya tumigil. Kilala ko nun sigurado. Sabihin niyong pupuntahan ko siya mismo. At patutunayan kong isa itong aswang sa harap ng mga kapitbahay ninyo kapag hindi pa siya tumigil. Sabi pa po ng albularyo sa amin kahit wala naman po kaming nabanggit sa kanya. May binigay po siyang pangproteksyon sa bata at meron din pong langis na ipahi daw namin sa tiyan ng bata tuwing gabi. Tumigil noon ang bata sa kanyang pag-iyak at hindi na raw masakit ang kanyang tiyan. Umuwi na po kami agad pagkatapos po noon. Kinakabahan po ako noon dahil sabi po ng albularyo, babalik pa raw ang aswang ng gabi din na yon. Mga 10 PM ay nakauwi na nga po kami noon. Hindi po kami mapakali ng asawa ko noon dahil sa pag-aalala. Kaya sabi po ng asawa ko ay magbabantay raw siya ng magdamag. Nilagay niya ang kanyang baril sa cabinet na sa tabi lang po ng higaan namin. Dahil nga po kolektor po siya sa isang lending company, minsan po ay nagdadala po talaga ito ng armas. Siyempre minsan po, may dala po silang malaking halaga ng pera. May lisensya naman po yon pati po yung asawa ko. Naglagay po kami noon ng asin sa mga bintana. Maya-maya pa, napansin ko na lang po na nakaidlip na po pala ang asawa ko. Naiintindihan ko naman po dahil pagod nga po ito sa kanyang trabaho. Bandang 12:30 po ng hating gabi, nang marinig ko pong tahol ng tahol ang mga aso. Kaya nagmamatsyag na po ako noon. Pero mga ilang minuto po, tumigil din po agad yung mga aso. Kaya medyo napapikit na po ako noon. Pero muli po akong nagising nang makarinig po ako ng mga kaluskos na hindi ko pumawari kung saan ang gagaling. Tumahimik lang po ako hanggang sa parang may kumakalampag ng pinto namin sa kusina na para bang gusto po nitong pumasok. Ginising ko na po ang asawa ko noon dahil sa takot. Agad niya po namang kinuha ang kanyang baril at tinignan po sa kusina. Maya-maya pa,
bumalik po ang asawa ko sa kwarto. Dahil wala naman daw siyang nakita doon, kaya lalabas na lang daw po siya ng bahay para tignan. Aalis na po sana siya, pero hinila ko po siya sa kanyang suot na damit. Natatakot po kasi talaga ako noon. Dito ka lang. Huwag ka nang lumabas at baka kung sino pang mabaril mo. Sabi ko pa po sa asawa ko, dahil siyempre ay ayoko naman pong makadisgrasya po ito. Nagigising-gising po noon si Lenlen na parang hindi po ito mapakali. Kaya tulad po ng sabi ng albularyo, pinahiran ko lang po ng langis ang kanyang tiyan. Nilibot po noon ng asawa ko ang buong bahay po namin. Mula sa mga bintana at sa mga pinto, hanggang sa biglang kumalabog po sa bubong po namin. Parang may mabigat po na bagay na naglalakad po doon sa itaas. Kilala ka na namin. Tigilan mo na kami. Sigaw po noon ng asawa ko. Pero parang mas nagalit pa nga po yun, na parang gusto na po nung tuklapin yung yero po ng bubong namin. Dahil po doon, ay nagalit na rin po talaga ang asawa ko. Alam kong ikaw yan, Lolo Tope. Sinabi na sa amin ng albularyo. Kapag hindi mo pa kami tinigilan, papatayin ka talaga namin. O ipapaalam namin sa buong barangay ang tungkol sa'yo. Sigaw po noon ng asawa ko. At pinaputukan po niya ng baril ang kung anong gumagapang po sa bubong. Kitang-kita ko pong nabutas yung bubong namin. Bago namin narinig na parang may tumalon o bumagsak po sa lupa mula doon sa bubong. Mabilis po na tumakbo ang asawa ko noon palabas. At nagulat na lang po ako noon nang may marinig pa po akong isa pang putok ng baril. Naglabasan na po ang mga kapitbahay namin noon. Pero hindi na po nahuli ang aswang po na yon. Paglabas daw po niya, ay naabutan pa niya ang isang hayop na kulay itim na tumatakbo sa may likod ng bahay namin. Kung saan matataas po talaga ang mga talahib. Kaya agad raw po niya yung pinutukan. Pero napakabilis daw po nung kumilos. Hinalugog pa po ng mga kalalakihang kapitbahay namin ang lugar doon banda, pero wala po silang nakitang kahit ano. Kinabukasan po, napag-usapan na po namin ng asawa ko na alang-alang po kay Lenlen ay mananahimik na lang po kami tungkol doon. Lalo at wala nga po kaming patunay. Iisang tao lang naman po ang hindi namin nakitang lumabas ng gabing yon. Kahit lahat nga po ng kapitbahay ay nagsilabasan na po ng gabing yon. Alam niyo na rin po siguro kung sino ang tinutukoy ko. Si Lolo Tope. Nung binata pa ako, napakahilig naming mag-hiking ng mga pinsan ko. Nagsimula po yun sa pag-akyat-akyat po namin doon sa mga bundok sa probinsya po namin. Hanggang sa dumayo-dayo na po kami sa ibang mga probinsya para akyatin ang mga bundok doon at nagkakamping po kami doon sa tuktok. Hindi naman po sa mga profesional po talaga kami o yung mga matataas po talaga na bundok sa Pilipinas yung inaakyat po namin. Yung sakto lang naman po syempre. Kumbaga parang nakahiligan lang po namin. Bilang mga teenagers din po noon na walang magawa po sa buhay. 17 lang po ako nang mangyari ito. At yung 2 pinsan ko naman po, siguro mga 18. Bali magkakapatid po yung mga nanay naming 3. Pinsang buo kumbaga. Tawagin nyo na lang po pala ako sa pangalang Ray. At yung 2 pinsan ko na parehong lalaki, tawagin naman po nating Jason at Ryan.
Lumaki ako sa pamilyang medyo nakakaluwag-luwag naman po sa buhay. May maayos naman po kasing mga trabaho ang mga magulang po naming magpipinsan. Kaya yun din. Medyo may kalayaan po kaming pumunta kung saan-saan sa tuwing walang pasok. Nangyari po ito nang mainakyat po kaming bundok sa probinsya ng Iloilo. Nga pala, taga Negros po ako. Pero nagkataon po noon na nagbakasyon kami ng mga pinsan ko ng ilang araw doon sa tita namin na taga Iloilo. Dahil nandoon na rin po kami, biglaan po naming naisip na bakit hindi na lang namin akyatin yung bundok na malapit lang doon sa bahay nila tita. Hindi naman po yun mataas talaga pero kumbaga sinusulit lang din po namin ang stay namin doon. Lalo at 3 din naman po kami kaya naisip namin nung time po na yon na bakit nga naman hindi. Since nandoon na rin naman kami at nakapunta na rin naman kami sa beach. So yun na po talaga ang next namin na target na gawin noon. Ginawa nga po namin. Ang plano po namin noon magpapalipas lang kami ng gabi doon. Parang katuwaan lang din po. Total may mga gamit naman doon sa tita namin na pwede naming magamit sa camping. Kahit nga hindi planado yon. Naghanda nga po kami noon. Nagkataon po noon na kahit mainit po ang panahon ay mahangin din po. Kung hindi po ako nagkakamali, November po yon dahil yun po ang birth month ko. So medyo malamig na rin po ang simoy ng hangin noon. Umakyat na nga po kami sa bundok mga bandang 4:00 po ng hapon. Kasi nga balak naming magpalipas ng gabi doon. Nagbibiroan pa kami noon habang naglalakad paakyat. Halata pong marami namang umaakyat po doon. Dahil parang meron na pong trail na sinusundan po namin noon. Pero nung umakyat po kami, wala po kaming nakasabay. Bigla pong naihino ng pinsan kong si Ryan. Biniro pa po namin siya na baka manuno nga siya dahil umihi siya sa likod ng isang puno. Ilang sandali lang po pagkatapos noon, may nakasalubong po kaming isang matandang babae na pababa po ng bundok. Meron po itong baston na nagsisilbing alalay po niya sa kanyang pagbaba. Dahil may katandaan na nga po yun at puting-puti na nga rin po yung buhok. Wala po siyang tsinelas noon at maamo po ang kanyang mukha na sa unang tingin po ay talagang nakakaawa po. May hawak rin po siyang galon sa kabilang kamay. Tinanong po namin siya kung saan siya pupunta at kung taga doon ba siya sa bundok. Ang sabi po nito, iigib lang daw siya ng tubig kaya bumaba ito. At nasa may unahan lang daw ang kanyang bahay. Nagtanong kami kung baka kailangan niya ng tulong. Pero sabi niya, kayang-kaya naman daw niya. Lalo at araw-araw din po talaga niyang ginagawa daw yon para hindi humina ang kanyang katawan. Ngumiti lang din po kami noon at sinabihan po namin siyang mag-iingat siya. Nung malayo na po ito, inamin po namin sa isa't isa na medyo kinabahan po kami sa matanda. Kasi nga, yung dating po nito, parang yung mga nasa horror movie po. Lalo at puting-puti at mahaba po talaga ang kanyang buhok noon. Pero halatang mabait naman po ito, base sa tono ng kanyang pananalita. Nagpatuloy po kami noon at sa kalagitnaan nga po ng pag-akyat namin, may nakita nga po kaming kubo. Malamang doon po nakatira ang matandang nakasalubong namin. Nagpatuloy pa kami ng mga ilang minuto at narating na nga po namin ang tuktok. Tulad po ng sabi ko, sakto lang naman po yung taas po ng bundok. Pero napaka-presko po talaga doon sa tuktok at napakaganda po ng view. Inantay lang po namin ang sunset doon at nag-set up na po kami ng aming tent.
Madalas naman po namin gawin yon. May mga kalat po noon sa itaas kaya medyo nainis po kami. Dahil malamang gawa po yon ng ibang mga umakyat doon. Parang binigay lang po talaga sa amin ang araw na yon. Kasi nga wala kaming nakasabay noon. Nung sumapit na po ang dilim, parang normal lang naman po. May dala po kaming ilaw noon. Yung binobomba-bomba muna bago umilaw. Nakalimutan ko na po kung ano ba yung tawag doon. Dahil yung pinsan ko naman po yung marunong doon. Hiniram lang po namin yon sa kapitbahay po ni tita. Maswerte naman po kaming pinahiram noon. Naglaro na po kami ng baraha, tong-its, pusoy, mga ganon po. Pagpatak po ng mga alas 8 po ng gabi, doon na po nagsimula na makarinig po kami ng mga alulong sa hindi kalayuan. Kahit sanay naman po kaming makarinig ng ganon. Siyempre, medyo napaisip po kami dahil parang malapit lang po sa amin. Samantalang nasa itaas po kami ng bundok. Ang sabi po noon ni Jason, baka naman daw yung matandang nakasalubong namin ay baka aswang pala. Sino nga naman daw ang hindi mapapaisip doon? Dahil sa edad niyang yon, parang weirdo nga naman na nandoon siya sa bundok nakatira, malayo sa ibang mga pamamahay. May punto po talaga siya doon, dahil karamihan daw sa mga aswang noon talagang nakahiwalay, nakatira malayo sa ibang tao. Ayaw makipaghalubilo. Malayo sa nangyayari sa panahon ngayon, kung saan marunong na silang makisama para hindi sila mapaghinalaan. Tuloy-tuloy po talaga ang mga naririnig naming alulong noon. Tapos ilang sandali pa, nagliparan po ang mga ibon sa isang parte ng bundok na talagang ikinagulat po namin. Bakit nila gagawin yon kung walang nakakatakot na bagay o nilalang na gumulat sa kanila? Dinig na dinig po namin yon. Hindi lang rin po nanggagaling sa isang direksyon yung mga alulong na naririnig namin. Yung tunog po noon, talagang kikilabutan ka po. Ang sabi noon ng mga pinsan ko, mukhang hindi raw magandang magpalipas pa kami ng gabi doon. Siguro tulad ko, nakaramdam na rin sila ng kakaiba noon. So ano ang gagawin natin? Ngayon pa ba tayo bababa? Gabi na at nandito na tayo. Parang hindi rin ligtas na bumaba pa tayo. Sabi ko po noon sa kanila. Ang sabi po ni Ryan, baka masyado lang daw kaming nag-iisip dahil sa mga naririnig namin. Tinatakot lang daw siguro namin ang aming mga sarili. Ang sabi pa nito, mga asong ligaw lang siguro yan. Kaya umaalulong kanina pa. Sabi niya pa po sa amin na medyo nagpakalma naman po sa aming dalawa ni Jason. Kahit alam naman po namin pareho na meron talagang mali sa aming mga naririnig at nararamdaman ng mga oras na yon. Maya-maya pa po, may naririnig na po kaming parang tumatakbo sa paligid at ilang sandali lamang po. Nakarinig po kami ng isa na namang nakakatakot na tunog. Yung tipong parang may isang hayop pong pinapatay. Yung parang biglang sinunggaban ng isa pang mabangis na hayop para maging pagkain. Sobrang lapit na po talaga nun sa amin. Pinatay na po namin yung ilaw sa tent namin noon. Parang nakakatawag po kasi ng pansin yon. May buwan rin naman po ng gabing yon. Halos malapit na pong bumilog. Malinaw rin po ang langit kaya medyo maliwanag pa rin po naman. Kahit maraming puno doon banda sa pwesto po namin. Parang lahat po kami ay nag-decide na noon na umalis na roon sa kinalalagyan namin
dahil sobrang lapit nga po ng mga naririnig namin at nakakarinig na rin po kami ng mga pag-angil. Kung hindi man po mabangis na hayop yon, baka aswang. Yun po yung nasa isip namin noon. Bumaba na rin po kami noon. Hindi na po namin ginamit ang flashlight dahil medyo maliwanag naman po ang buwan at para hindi na rin po kami mapaghalataan ng kung anumang naririnig namin. Talagang desidido na po kaming umalis doon. Iniwan lang po namin yung tent at binitbit lang kung ano ang kaya naming bitbitin. Ilang sandali lang po pagkatapos naming umalis doon sa tent. Narinig na po naming parang winawasak yung tent na yon. Yung tipong parang pinupunit na parang may kung ano pong nagwawala doon. Napasigaw po noon si Jason. Nagad naman po naming tinakpan ang kanyang bibig. Halos patakbo na po kaming bumababa noon. Hindi naman kami makatakbo talaga dahil delikado nga dahil may mga parting medyo matarik. Nung narinig po naming may umaangil at tumatakbo doon banda sa direksyon namin, hinila ko po sa may damuhan yung mga pinsan ko. Halos ilang segundo lang po. Pigil hininga po kaming tatlo nang makita po naming papalapit sa amin ang isang kakaibang nilalang. Kakaiba po talaga yon. Hindi po mukhang aso o mukhang kung anong hayop. Sa totoo lang, mukha po yung tao na pagapang po kong kumilos. Doon pa lang po, alam na po naming aswang yon. Yung mga pangil po at yung mabalahibong katawan, pati na rin yung mga matang pulang-pula. Alam ko pong naaamoy niya kami na meron talagang tao doon sa paligid. Akala ko po noon, katapusan na po namin ang mga oras na yon. Dahil habang inaamoy-amoy po nito ang lupa, palapit po ito ng palapit sa amin. May hawak na po akong kahoy noon. Kung sakali man, lalaban kami kahit takot na po kami noon. Maya-maya pa po, bigla po itong tumingin sa direksyon po namin. Sa punto po na yon, alam kong nakita na po talaga niya kami. Alam niyang nandoon kami at unti-unti po itong gumagapang. Parang yun po ang pinakamatagal at nakakatakot na ilang segundo ng buhay namin. Nagulat na lang po kami nung halos ilang hakbang na lang po yun sa amin. May bigla pong parang malaking asong tumalon doon at inatake po nito yung aswang na yon. Nagulat po kami noon at sandali po silang nagpangdumog sa lupa. Hanggang sa nung makawala po yung aswang, ay agad po itong tumakbo palayo. Nung una, akala ko po ay nagkataon po lamang. Pero kahit saan ko po tignan, imposible pong isang normal na hayop din ang umatake sa aswang po na yon. Nung tumakas na po yung aswang, lumingon pa po sa direksyon po namin yung malaking asong yon na parang alam din po nitong nandun kami. At pagkatapos po nun ay mabilis na po itong tumakbo pababa ng bundok. Doon pa lang po namin hinabol ang mga hininga namin. At hindi na po kami nag-isip kundi tumakbo na po kami pababa ng bundok. Nagganda tumba-tumba pa nga po kami noon pero talagang nagmadali po kaming makababa. Nang mapadaan po kami sa kubo, nandoon po yung matanda sa labas. Meron pa nga po itong hawak na lampara. Kinabahan pa po kami nung una dahil iniisip namin na baka siya yung aswang. Hindi nga naman imposible. Dahil siya lang naman yung nakakaalam na nandoon kami sa itaas ng bundok. Pero agad po nitong sinabi na huwag raw kaming matakot dahil ligtas na raw kami. Hindi po kami nakasagot noon at agad po kaming nagpatuloy. Pero nung nakalagpas na po kami sa kubo, sumigaw pa po yung matanda na siya raw ang nagligtas sa amin. Dahil po doon, tumigil po ako noon at parang kusa na lang pong lumabas sa bibig ko.
ang salitang salamat. Tapos tumakbo na rin po ako pababa, kasunod sa mga pinsan ko. Magaan lang po talaga ang loob ko sa matanda na alam ko pong totoo ang kanyang mga sinabi. Nakauwi po kami noon ng ligtas. Salamat po sa nagligtas po sa amin. Parang iniligtas po kami ng isang aswang laban sa isa pa. Ito po ang kwento namin na kailanman ay hindi namin malilimutan. Salamat po kung mapili ito. Binabati ko kayo ng isang mapagpalang araw. Nagpapasalamat ako kung mapili itong aking kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang ninyo. Ako po ay taga-probinsya ng Samar. Eastern Samar, pero hindi ko na po babanggitin kung saan po talaga mismo ang barangay. Ilang dekada na po akong naghahanap buhay bilang isang mangingisda. 58 taong gulang na po ako ngayon. Hindi po ako nakapagtapos ng kolehiyo kaya walang nahanap na matinong trabaho kundi ang mangisda. Bata pa po ako, ito na ang ginagawa ko. Kaya dito na lang po ako sa nakasanayan kong gawin hanggang sa tumanda. Bata pa lang din po ako, Sir Dan, ay paulit-ulit na pong sinasabi ng tatay ko na totoo ang mga aswang. Lalo na po kapag nalalasing po ito. Lagi po nitong ikinukwento sa akin ang nangyari sa una niyang asawa at anak. Ang sabi ni tatay, kaya daw namatay ang asawa at kanyang anak ay dahil daw sa isang aswang. Wala nga lang talagang naniniwala sa kanya daw noon. Ayon pa sa kanya, ipinagbubuntis daw ng una niyang asawa noon ang kanilang panganay na anak. Nang makunan daw ito at namatay na rin. Kahit anong sabihin daw ng iba, alam ni tatay na aswang ang may gawa nun. Naayon pa po sa kanya, mismong kapitbahay daw nila nung nandoon pa siya sa Negros Occidental nakatira. Taga doon po kasi ang tatay ko, Sir Dan. Lumipat lang siya dito sa Samar noong mapangasawa niya ang nanay ko. Pero ni minsan po, hindi niya binanggit sa amin ang pangalan ng una niyang asawa. Hindi na rin po kami nagtatanong dahil ang sabi sa amin ni nanay, nasasaktan pa rin daw ang tatay ko sa tuwing naaalala niya iyon. Namatay daw kasi ang kanyang mag-ina sa mismong araw ng kanyang kaarawan. Opo, kaarawan po ng tatay ko nung makunan ng kanyang unang asawa at mamatay ito kasama ang anak nilang ipinagbubuntis din po nito. Yun din po siguro ang dahilan, Sir Dan. Kaya ayaw na ayaw ng tatay ko na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Noong mga bata pa po kami, kahit papaano po, naghahanda po talaga ang tatay ko sa tuwing kaarawan po namin. Pati yung kay nanay, pero kapag kaarawan po niya, ayaw po talaga nito. Siguro ay naaalala po nito ang nangyari. At bilang respeto sa namatay niyang mag-ina, hindi po siya nagdidiwang ng kanyang kaarawan. Dahil nga naniniwala siya sa mga aswang, ay may kung ano-ano pong mga gamit ang tatay ko. Meron siyang langis na nabili niya sa isang manggagamot. Merong kakaibang punyal. At sa tuwing nakakahuli po kami ng pagi, kinukuha po talaga ng tatay ko ang buntot nun. Marami po kaming ganon sa bahay namin. Ang iba, ibinibigay pa niya sa kanyang mga kaibigan. Yung ilan pa po naming buntot ng pagi, pinabasbasan pa po talaga ng tatay ko sa isang albularyo. Ang sabi po nito, balang araw daw, magagamit niya yon para may pagtanggol ang kanyang pamilya.
o para makaganti sa mga aswang. Ganon po kasi di ang kanyang pagnanais na makaganti. Kung sakaling mag-cross ang kanyang landas sa isang aswang, talagang bibigyan daw po niya. Hanggang sa isang gabi po. Kakagaling lang po niya sa palengke noon dahil doon po siya nagtatrabaho pagkatapos tumulong sa pagkatay ng mga baboy sa slaughterhouse sa umaga. At normal na po na gabi po talaga ito lagi nakakauwi. Pagpasok po agad ng tatay ko sa pinto, bigla po itong may sinabi sa amin habang nakaupo kami sa may kusina. Si Mang Arnaldo, nakita ko kanina doon sa may likod ng palengke. Iihi lang sana ako doon. Hindi ko naman inaasahan ang makikita ko. Wika pa po nito. Si Mang Arnaldo po ay kasamaan din po ni tatay na kumakatay ng mga baboy sa isang slaughterhouse na malapit lang din halos sa palengke, kung saan nagbabantay din po ang tatay ko sa isang pwesto doon pagkagaling niya sa slaughterhouse. May katandaan na po itong si Mang Arnaldo, pero nagtatrabaho pa rin po doon. Napaupo po si tatay noon at bigla niyang tinakpan ng kanyang bibig na parang nasusuka. Kitang-kita ko, Beng. Kitang-kita ko talaga. Wika pa po nito kay nanay. Yun po kasi ang kanilang tawagan. Nagtanong po kami agad kung ano ba yon. Ang sabi ni tatay, aksidente daw po niyang nakitang may kinakain kung ano doon sa likod ng palengke si Mang Arnaldo. Mga lagpas alas 7 na raw ng gabi yon, kaya wala ng tao doon masyado. At karamihan sa mga pwesto nagsara na rin. Hindi naman po kasi ganon karami ang tao sa lugar namin. Hindi raw po siya nito agad napansin dahil abalang-abala daw po ito sa kanyang ginagawa. Nung lapitan daw po ni tatay, hawak-hawak daw ni Mang Arnaldo sa leg ang isang aso. Yung asong madalas din makita ni tatay na pag-alagala sa palengke. Abot daw doon ang liwanag mula sa mataas na poste ng ilaw sa may likod din banda ng palengke. Natigilan daw po ang tatay ko noon dahil ilang segundo lang ang nakalipas. Umihi lang po siya doon banda, tapos biglang ganun ang makikita niya. Ayon pa po kay tatay, yung sitwasyon daw ng matanda ay parang wala itong pakialam sa kanyang paligid. Yung tipong hindi niya man lang po si tatay napansin na parang inabutan po ito ng labis na pagkauhaw sa laman doon mismo sa may palengke. At hindi po ito nakapagpigil. Nang bigla daw mapatingala si Mang Arnaldo mula sa kanyang pagkakayuko, agad daw po nitong binitawan ang hawak niyang hayop na parang tatakbo sana ito, pero nagsalita po noon agad ang tatay ko. Kaya pala lagi mong hinihingi ang dugo ng baboy at ibang lamang loob kapag may kinakatay tayo. Ganyan ka pala. Wika raw agad ng tatay ko noon. Tinignan daw siya ng matalim ng matanda at ang sabi raw nito, kapag kumalat ang tungkol dito, alam ko ang daan papunta sa bahay ninyo. Wika raw ng matanda habang nanlilisik ang kanyang mapupulang mata na parang pinagbabantaan nito ang tatay. Meron siyang dalang armas noon, yung patalim na katamtaman ng haba na pinasadya pa po niyang ipinagawa sa isang kakilalang marunong din sa mga bagay-bagay tulad ng paggawa ng agimat at panggagamot. Pero dahil kilala niya ang matanda at may pinagsamahan din po sila ng matandang yon, lalo at araw-araw silang magkasama sa patayan ng baboy,
Hindi po nagawa ng tatay ko na bunutin yon sa kanyang tagiliran. Pero kilala po ni tatay na matapang ang matanda. At hindi raw niya alam ang kaya nitong gawin. Siyempre, kinabahan po kami noon, maliban lang kay tatay. Nung gabi po na yun mismo, ang sabi po ni tatay, matulog lang daw kaming parang isang normal na gabi. Pero magbabantay daw siya. Dahil alam daw niya na kahit hindi pa niya ipagkalat ang nakita niya, susubukan pa rin siyang dispatchahin ng matandang aswang. Baka malaman na lang daw isang gabi na nakabalandra na ang katawan niya sa kanyang daan pa uwi. Dahil baka tambangan daw siya. Akala nga raw niya tatambangan na siya nung gabi pa lang na yon. Hindi po ako makatulog noon. Pero matapang po talaga ang tatay ko. At alam namin na iba talaga ang galit niya sa mga aswang. Dala niya ang buntot ng pagi noon, Sir Dan, at ang kanyang punyal habang nagbabantay sa labas ng bahay. Bandang 11:00 na po ng gabi. Gising pa rin po ako pati ang nanay ko. Samantalang si ate at ang dalawa ko pang kapatid na nakababata ay tulog na. Sinilip ko po noon sa may harap na bintana. Nandoon pa rin po ang tatay ko sa harap ng bahay. Nakaupo at nagyoyosi. Habang patingin-tingin sa paligid na parang nag-aabang. Bumalik na po noon si nanay sa kwarto ng dalawa kong bata pang mga kapatid. Nandoon din po ang ate ko dahil natatakot po ito. Hindi naman din daw kasi mapigilan ng nanay ko ang tatay ko sa gusto po nitong gawin. Na magbantay po doon sa labas ng bahay. Pabalik na po ako noon ng kwarto nung sumili pa po ako ulit mula sa bintana. Andoon pa rin po ang tatay ko. Nakaupo na, waring naghihintay na harapan siyang puntahan ng kanyang inaabangan. Napabaling po ang tingin ko sa puno ng manggas na malapit. Nasa harap din po ng bahay namin at mga ilang hakbang lang ang layo sa kinalalagyan ng tatay ko. Napansin ko pong may kung anong gumagalaw doon sa sanga ng puno. Bigla po akong kinabahan habang pilit na kinukumbinsi ang aking sarili na wala akong nakikita. Ngunit unti-unti pong nagiging malinaw sa akin na may kung anong nilalang doon sa itaas ng puno. Halos hindi na po ako kumarap noon, Sir Dan. Doon ko na po nakita ang mga matang nagbabaga. Maliwanag po ang buwan kaya may liwanag na tumatagos sa mga sanga ng puno. Na maaninag po talaga ng bahagya kung meron mang kung ano doon sa itaas. Hindi man po ganun kalinaw. Nakita ko pong dahan-dahang gumagalaw ang nilalang sa sanga habang nakatingin sa ibaba. Walang iba kundi sa kinalalagyan po ng tatay ko. Maitim po yun kaya hindi ko po maaninag ng malinaw pero napansin ko po agad ang kanyang mga kuko habang dahan-dahan po yung gumagapang at nakabuhos ang buong atensyon sa walang kamalay-malay kong ama sa ilalim ng puno. Binuksan ko po ng tuluyan ang bintana noon at sumigaw po ako. "Tay! Sa itaas ng puno!" Sigaw ko po noon. At sa punto din po na iyon mismo, narinig ko po ang malakas na tunog ng sanga habang may mabilis pong tumalon mula doon. Naalerto po ang tatay ko dahil sa pagsigaw ko. Pero kitang-kita ko pong dinudumog po siya ng aswang na iyon. Sa kaba ko po, nanginginig kong binuksan ang pinto, sabay dampot sa isang kahoy panggatong
sa gilid ng bahay. Ngunit narinig ko pong sumigaw ang tatay ko na wag akong lumapit. Pati po si nanay noon na palabas na pero ayaw po kaming palapitin ng tatay ko. Pagtingin ko po sa kanila, nakita ko pong nasaksak po ni tatay ang aswang na iyon. Dahil hawak-hawak po niya ang patalim habang siya po ang nasa itaas. Nung sandali pong nangisay ang nilalang na iyon, mabilis pong kinuha ni tatay ang buntot ng pagi at paulit-ulit po niya iyong hinataw. Alam kong ikaw yan. Paulit-ulit din po nasigaw noon ni tatay. Na alam ko pong ang matandang si Mang Arnaldo ang kanyang tinutukoy. Habang ginagawa po yun ng tatay ko, nakita ko pong may sugat po ito sa braso. Laking gulat po namin noon na yung mabalahibo at maitim na nilalang biglang naging taong walang kahit anong saplot sa katawan. Tumambad po sa amin ang kulubot at payat nitong katawan. Katawan po yun ng isang matandang puno na po ng latay. Walang iba po yun kundi si Mang Arnaldo. At nagmamakaawa po ito kay tatay na kahit hayaan man lang daw siyang makauwi dahil panigurado daw na hindi na rin kakayanin ng kanyang katawan ang kanyang mga tinamong sugat. Doon na po nang ibabaw ang awa sa tatay ko at hindi niya kayang tapusin ang matanda. Pinalis po niya ito at tinanghina naman pong tumayo at naglakad paalis ang matandang si Mang Arnaldo. Akala po namin noon magagawa pa po niyang gumaling o kung ano man ang paraan ng mga aswang para paghilumin ang kanyang mga sugat. Pero ilang araw lang po ang nakalipas. Pumunta po sa bahay namin ang asawa ni Mang Arnaldo at binalitang wala na raw ang matanda. At meron daw itong pinapasabi kay tatay. Humingi daw ito ng tawad sa nagawa niyang pagtangka sa buhay ng tatay ko. At siguro, yun na raw ang kanyang kabayaran sa lahat ng kanyang nagawa. Ang sabi ng asawa, hindi daw sila ganon at wala din daw tumanggap sa pagkaaswang ng kanyang asawa. Pero kung iisipin, sa sinabi po na yun ni Mang Arnaldo, malamang nakapangbiktima na po ito ng tao noon. Marahil ay kusa na lang din pong namatay ang kanyang pagkaaswang sa loob ng kanyang katawan. Siguro, dahil rin hindi ordinaryong buntot ng pagi ang ginamit ng tatay ko. Dahil may basbas po iyon ng isang albularyong merong malakas na gabay. Napakahirap pong paniwalaan pero lahat po ng ito nangyari sa loob lamang po ng ilang araw. Hanggang dito na lang po siguro ito. Paalam po at salamat. Hello po, Sir Dan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ay nasaksihan ko mismo. Nung una ay hindi po ako naniniwala na may aswang. Pero dahil dito ay nagbago ang aking paniniwala. Parati po akong nakikinig sa inyo. Tawagin niyo po ako sa pangalang Prince. 26 na taong gulang na po ako. Taga Negros po ako. Ang pangyayari po na ito ay nitong 2020 lang. Sabado ng hapon. Mga alas 4 o alas 5 yata yon. Naglalaro kami ng basketball ng mga kaibigan ko dito sa amin. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo sa may kalsada. Kasi may bata raw na nawawala. Ang tinutukoy nilang bata ay nakita pa naming naglalaro sa gilid ng daan ng mag-isa. Yung bata na yon ay anak rin ng kaibigan ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Bert. Pinaampon ni Bert ang kanyang anak sa kanyang kapatid. At minsan lang kung dumayo dito yung bata.
Maputi at makinis po yung balat ng bata. Kasi po ay sa syudad dito lumaki. Kung saan nakatira yung kapatid ni Bert na umumpon sa bata. So balik po tayo sa istorya kung bakit nagkagulo doon. Naglalaro lang daw yung bata doon nang bigla itong mawala. May dumaan doon na malaking truck. Nung tinignan uli ni Bert yung anak niya, wala na raw ito doon. Kinabahan na po ito agad at hinanap nila. Baka kasi nasagasaan o nahagip ng truck. Pero wala man lang dugo o marka na nagpapahiwatig na may nasagasaan doon sa kalsada. Pinarahan pa ng iba yung truck. Kasi po, tinanong nila kung nahagip ba niya yung bata pero sabi daw ng driver, wala naman daw. May nakita raw siyang batang naglalaro pero hindi niya po ito nasagasaan o nahagip man lang. Kaya syempre ay pinaalis na nila yung driver ng truck. Kasi ay wala naman talagang palatandaan na may nasagasaan ito. Dahil doon ay tumulong na kami sa paghahanap sa bata. Sinuyod namin yung tubuhan. Baka sakaling nandun yung bata. Pero Sir Dan, inabot na kami ng dilim pero wala man lang kaming makitang bata. Umiiyak na yung magulang ng bata. Pati na rin yung umampon sa bata. Hanggang sa biglang sinabi ng isang alin na, puntahan nyo nga si nanay. Baka may kinalaman siya dito sa pagkawala ng bata. Kung bakit nasabi yun ng ali, yung nanay niya kasi ay kinikilalang aswang dito sa lugar namin. Nanindig ang balahibo ko. Kasi nung pumunta kami sa bahay ng matanda, kasama ang ibang kalalakihan at barangay tanod, agad siyang sinigawan ng ama ng bata. May kinalaman ka ba dito sa nangyari? Ibalik niyo ang anak ko. Sigaw ng ama ng bata. Yumuko lamang ang matanda at hindi ito nakapagsalita. Nung akmang bubunot na ng itak ang ama ng bata, biglang nagsalita yung matanda. Hindi lang ako mag-isa dito. Tumingin kayo sa paligid. Baka hindi nyo alam, yung kapamilya nyo rin yung may kagagawan. Ang tanging nasabi ng matanda at agad na itong pumasok sa kanyang bahay. Kaya sabi ng mga tanod, hayaan na natin. Baka tayo pa yung mapasama dito at wala naman tayong ebidensya. Wika pa ng mga tanod. Kaya bumalik na lang kami, Sir Dan. Mga 10 PM na noon pero naghahanap pa rin kami sa bata. Nagbahay-bahay kami. Baka sakaling yung bata ay nanonood lang ng TV sa ibang bahay o baka naglalaro lang kasama ng ibang bata. Ngunit wala talaga. Kaya bumalik na lang kami ulit sa bahay ng kaibigan ko na ama ng bata. Ang sabi ko sa kanya, pre, wala gidya. Manog 11:00 na sang gabi pero wala gidya po ng bata kapakita. Tawag na lang tabiguro surwano, surwana na makabalo kung naano ang bata. Wika ko pa na kung sa Tagalog ay, pre, wala talaga. Mag-aalas 11 na ng gabi at wala pa rin ang bata. Tumawag na lang kaya tayo ng albularyo. At agad namang tumingin sa akin ang kaibigan ko at sabay sabing, oo nga pre, sige samahan mo ko. May motor naman po ako, Sir Dan. Kaya pinaandar ko agad yung motor ko. Tinanong pa nila kami kung saan kami pupunta. Ang sabi namin ay may mahalagang pupuntahan lang. Nagalit pa nga yung kapatid ng kaibigan ko pero agad kong pinaharurot ang motor ko. Kasi malayo pa ang Surwano na pupuntahan namin. Nung dumating kami sa bahay ng Surwano, agad kaming kumatok. Sir Ben, makinahanglan lang kami tanisi mo. Na kung sa Tagalog pa ay, Mang Ben, may kailangan lang po sana kami sa'yo. Ben kasi yung pangalan ng Surwano. Pagkatapos nun,
may agad na nagsalita sa loob. Bukas yan. Pumasok kayo. Wika pa ng boses sa loob. At yun na nga, pumasok na kami. Nawawala ang anak mo. Sabi niya agad sa kaibigan ko. Nagulat kami pareho ng kaibigan ko. Ang sabi namin ay, paano niyo pong nalaman? Hindi pa nga kami nagsasalita. Alam ko dahil nararamdaman ko. Sagot naman ito sa amin. At agad niya kaming binigyan ng mga kagamitan na ayon pa sa kanya, mga pangontra sa aswang. Opo, mga aswang daw ang kumuha sa bata. At malapit lang daw sa bahay ng kaibigan ko. Hindi daw namin makita kasi nililin lang daw kami nito. Hirap na daw yung bata. At hindi pa ito maaaring makain ng aswang. Kasi marami pang tao sa paligid. Nasa may labas lang daw ng bahay tinatago ng aswang ang bata. At yung aswang naman daw ay nasa loob ng bahay niya. Naghihintay lang daw ng tamang tiyempo. Kaya sinabihan niya kami kung ano yung gagawin namin doon sa binigay niya sa amin. Sundin lang daw namin ang sinabi niya. Kasi hindi raw siya makasama dahil masama raw ang pakiramdam nito. Nagpasalamat kami sa kanya. At akmang bibigyan siya namin ng pera ay hindi niya ito tinanggap. Hindi raw nito kailangan ng pera. At bilisan na raw namin at baka mahuli pa kami. Kaya pinaharurot ko ulit yung motor ko pabalik. Nung pagdating namin ay talagang galit na galit yung asawa niya at kapatid niya. Ano? Diin pa kamo yahalin. Kita nyo nga ang mananig katabo kung diin pa kamo kakadto. Na kung sa Tagalog pa ay, saan pa kayo galing? Nakita nyo nang ganito ang nangyayari. Tapos, kung saan-saan pa kayo nagpupunta. Pero hindi namin ito pinansin. At agad akong nagsindi ng uling, tulad ng sabi ng albularyo. At nung bumaga na ito, nilagyan namin ng asin at yung ibinigay ng albularyo. Agad itong umusok sa paligid. At nung lumabas na kami, nagulat yung mga tao. Kasi ano raw yung nilagay namin sa uling? Bakit ang sama ng amoy? Pero pinagpatuloy lang namin at sinabihan uli ako ng kaibigan ko na tulungan namin siyang mahanap ang anak niya. Kaya naglipot kami ulit. Mag-aalauna na ng madaling araw nung may narinig kami sa may tabi ng puno ng rambutan. Parang naghihingalo na humihingi ng tulong. Pa, ari ko di. Buligin niyo ko. Kuhaon ko ni Lola. Wika ng boses ng bata. Na kung sa Tagalog pa ay, Pa, andito ako. Tulungan niyo ako. Kukunin ako ni Lola. Agad namin yung pinuntahan. Naninindig ang balahibo namin kasi kanina ay wala namang bata doon. Pero yung bata na hinahanap namin, nandoon lang pala. Nakahiga at parang namumutla na at wala na itong lakas. Parang gulay na lanta yung katawan ng bata. At may sinasabi ito. Si Lola pa, ginkuha niya ako. Kanon niya ko pa. Hindi ko pa gihatag siya. Si Lola pa, kinuha niya ako. Kakainin niya ako pa. Huwag niyo akong ibigay sa kanya. Kung sa Tagalog pa. Ang sinasabing lola ng bata, yung tita ng kanyang tatay. Kaya ang ginawa namin, inuwi namin yung bata. At bumalik kami sa bahay ng lola na sinasabi niya. Na walang iba rin kundi ang siyahin rin ng kaibigan ko. At kasama ng mga tanod, pumatok kami doon sa bahay. Agad yung binuksan ng pinsan na babae ng kaibigan ko. Pas, sa diin si nanay mo. Dipuga.
Pati bata ko nga apo niya, unahon niya patani. Dinsa! Sigaw pa ng kaibigan ko. Na kung sa Tagalog ay, Insan, nasaan ang nanay mo? Pati ba naman anak ko na apo niya? Uunahin niya pa sanang biktimahin? Pero hindi makapagsalita ang pinsan nito. Kaya walang atubili na pinuntahan niya ito sa kwarto at sabay tadyak sa pintuan. Pinipigilan pa siya ng mga tanod. Pero wala silang magawa. Tinadyakan niyang muli ang pinto ng kwarto ng tiyahin niya na tinuturo ng kanyang anak na lola na kumuha sa kanya. At doon tumambad sa amin ang malangsang amoy at nakatayo na tiyahin niya. Nanlilisik ang mga mata nito. At nakabuhagag ang buhok. Tumutulo rin yung laway nito. Kaya pati ako ay napasigaw at napamura. Totoo nga. Aswang nga talaga siya. Sigaw ko pa. Akmang tatagain siya ni Bert. Tumalon nito sa bintana palabas ng bahay nila. At nung tinignan namin, mabilis siyang nawala. At yung nakita lang namin ay isang malaking pusa na agad na nagsuot sa tubuhan. Hindi na namin siya nakita at sinabihan kami ng tanod na alang-alang na guro na magsugot ada sa tubuhan. Base mabutang pa sa peligro ang kabuhisang isa sa aton. Na sa Tagalog ay alanganin na siguro tayo magsuot dyan sa tubuhan. Baka malagay pa sa peligro ang buhay ng isa sa atin. Kaya hinayaan na lang namin at hindi na kami tumuloy. Yung gabing yun ay hindi ko malilimutan. At sa totoo lang Sir Dan, nung gabing yun ay hindi na muna ako umuwi sa bahay. Kasi takot na takot ako. At hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang itsura ng aswang sa utak ko. At sa ngayon, wala na dito ang matanda. Hindi namin alam kung saan na siya pumunta. Dahil hindi naman siya umuwi ng umaga na yon. Hanggang dito na lang po. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwentong ibinahagi ko. Ito po ay walang halong biro. Hindi na namin ito pinamedya. Baka daw kasi pagtawanan lang kami. Pero totoong may aswang. Ako mismo ang makakapagpatunay. Dahil nasaksihan ko ito mismo. At hindi lang ako. Marami kami. Maraming salamat po kung mapili ninyo ito.